Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Top Gun Maverick na napalabas noong 2022. Ito ay patungkol sa isang napakatalinong piloto na nagawang maipasa ang isang napaka-imposibleng pagsubok para sa kanya. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Nagsisimula ang pelikula sa isang tanawin ng isang malaking warship na puno ng gawain. Makikita ang mga fighter jet na naga-launch at naglalanding sa malawak nitong palubag. Pagkatapos, pumasok sa eksena si Captain Pete Mitchell na mas kilala sa kanyang tawag na Maverick. Si Maverick ay kilala bilang ang pinakamahusay na piloto sa kanyang panahon. Ang mga pader ng kanyang tahanan ay dekorado ng mga larawan na bawat isa ay nagkukwento ng kwento ng kanyang makulay na buhay at iba't ibang karanasan, kasama na ang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na kaibigan at kasamahang piloto, si Gus, na responsable sa pagbibigay ng mahalagang suporta sa mga delikadong misyon sa paglipad. Lumisan si Maverick patungo sa himpapawid na istasyon. Ang kanyang kasalukuyang misyon ay may mataas na panganib. Siya ay isang test pilot para sa ultrabilis na Dark Star scramjet program. Sa kasamaang palad, habang dumating siya sa istasyon, binati siya ni Hondo at ang kanyang crew ng masamang balita. Si Admiral Cain, na pinapaboran ang pondo para sa mga drone, ay nagpasya na itigil ang Mavericks program, na naglalayong marating ang kakilang-kilabot na bilis na Mark 10 o mga 3,430 metro bawat segundo. Kahit na nadismaya sa pagkakabasag na ito, napapayag ni Maverick ang kanyang grupo na subukan ang huling pagkakataon sa kanilang layunin. Dahil wala si Admiral Cain upang pigilan sila sa paghahanda para sa posibleng huling flight ni Maverick sa program, naharap si Maverick sa isang hindi inaasahan na pangyayari. Gayunman, sinusubukan ng Admiral na makialam, pero labis na huli na. Ang jet ay umaarangkada na patungo sa kalangitan. Wala nang pagpipilian si Cain kundi pasukin ang silid control at panoorin kung paano mag-unfold ang mga pangyayari. Sa itaas ng kalawakan, nakikita natin si Maverick sa loob ng kanyang cockpit. Nakakamit niya ang mahalagang yugto ng Mach 10 matapos ang ilang oras. Sumigla ang kasiyahan sa silid control. Subalit hindi kontento si Maverick. Sa Mach, nagpapalakas pa siya ng labis, nagpapabilis ng higit pa sa Mach 10 ng walang kahulugan. Sa sobrang tensyon, nagiba at nagbagsak ang jet. Si Maverick ay napilitang magparasutong bumaba sa isang hindi kilalang lugar matapos mag-eject. Dito ay nakaharap ni Maverick si Admiral Cain na hindi nasisiyahan sa patuloy na pagsusumikap ni Maverick na tawirin ang mga limitasyon. Dito natin natutunan ang tungkol sa nakaraan ni Maverick. Sa kabila ng kanyang maraming tagumpay, ang kanyang hilig na sumuway sa mga utos ay nagpigil sa kanya na umangat sa mga ranggo. Bilang resulta, siya ay nananatiling kapitan lamang. Siya ay binigyan ng babala at ibinalik sa Top Gun, ang institusyon kung saan siya nagtanggap ng kanyang pagsasanay sa paglipad. Gayunpaman, natagpuan ni Maverick ang isang kaalyado na tagapagtanggol sa kanyang dating kaibigan at dating co-pilot, Admiral Tom Iceman Kazansky, na ngayon ay nangunguna sa US Pacific Fleet. Iniiwasan ni Iceman na tuluyang mapatigil si Maverick at sa halip ay binibigyan siya ng isa pang pagkakataon. Hindi nagtagal pagkatapos dumating si Maverick sa US Navy Pacific Fleet, nagkasalubong niya ang Air Boss na si Admiral Bo Simpson, kilala rin bilang Cyclone, at si Admiral Solomon Bates, kilala rin bilang Warlock. Binigyan nila siya ng isang briefing ukol sa isang mapanganib na misyon na patilsikin ang isang pasilidad ng uranium enrichment na lumalabag sa pandaigdigang kasunduan ng NATO at nagre-resente ng malubhang panganib. Para sa layuning alisin ang planta bago ito magkaroon ng buong operasyon sa loob ng 3 linggo, hiniling ng Pentagon na magtayo ang base ng isang puwersang jet aircraft attack. Matatagpuan ang planta sa isang nakatagong bunker sa dulo ng isang masikip na canyon at ginigipit ng malawak na array ng surface-to-air missile, na ginagawang halos imposible ang misyon, na ikinagulat ni Maverick. Natuklasan niya na ang kanyang papel sa misyon ay hindi kasama ang pagpapalipad ng jet. Sa halip, ang kanyang tungkulin ay magturo sa mga naging pinakamagaling na 12 nakapasa para sa misyon. Pipiliin niya ang 6 sa kanila na pamumunuan ang 4 na jet. Sa mga napiling ito ay kasama si Rooster, ang anak ni Gus, ang yumaong wingman ni Maverick na trahediyang namatay sa isang misyon kasama niya. Sa simula, may pag-aatubiling na dama si Maverick dahil nakikita niya ang sarili bilang isang piloto at hindi guro. Bilang tugon, binigyan siya ng mahirap na desisyon ni Cyclone, tanggapin ang misyong ito bilang guro o hindi na siya bibigyan ng pagkakataon na mag-pilot para sa Navy muli. Dahil ang Navy ang mismong buhay ni Maverick, wala siyang ibang choice kundi tanggapin ito.
Sa huling bahagi ng araw na iyon, nagpasya si Maverick na magpahinga sa isang malapit na bar kung saan bigla niyang nakasalubong ang kanyang dating kasamahan na si Penny, na ngayon ay nagtatrabaho bilang bartender doon. Nakita natin ang 12 mga piloto na nagtapos, nagre-relax sa bar, naglalaro ng mga laro, at nag-e-enjoy ng mga inumin. May mga sparks pa rin ng atraksyon sa pagitan ni Maverick at Penny, nagpapahiwatig na ang kanilang pag-ibig ay maaaring hindi pa lubusang nawawala. Inilagay ni Maverick ang kanyang cellphone sa counter, nilabag ang isa sa mga light-hearted na patakaran ni Penny sa bar. Kailangan niyang bumili ng isang round ng mga inumin para sa lahat bilang parusa. Tinubukan niyang magbayad pero isa pang paghihigpit ang nagpigil sa kanya dahil tinanggihan ang kanyang credit card. Kinailangang i-escort si Maverick palabas ng bar kahit pa siya'y nakikiusap kay Penny na itigil ang pangyayaring ito. Dalawa sa mga selector na hindi alam na siya ay magiging kanilang instructor, walang pasubaling itinapon siya palabas. Habang umaalis, nakita niya ang mga nagtatapos na sumasayaw at umiinom sa tugtugin. Ang pagkakita sa pagkakaganito ay nagpapamana ng mga alaala ng mga katulad na sandali kasama si Gus. Ang nakakapanglumos na pangyayari ng pagkamatay ni Gus, isang malungkot na aksidente kung saan tinamaan ang ulo ni Gus at nahulog sa karagatan, ay muling bumalik sa isipan. Sa sumunod na araw, si Gus ay namatay na hawak ang mga bisig ni Maverick. Nagtitipon ng 12 piniling mga graduate para sa kanilang aral. Nagulat sila nang malaman na ang kanilang tagapagturong ay siya mismong lalaki na itinaboy nila mula sa bar noong nakaraang gabi. Tumenya si Maverick na ang kanilang pagsasanay ay hindi susunod sa tradisyonal na landas. Nagsimula ang unang aral sa mga galaw ng fighter o dogfighting. Isang laro ng habulan sa langit ang nagaganap habang bawat pair ng mga piloto ay sinusubukang malok ang kanilang target kay Maverick. Nagkasunduan rin sila tungkol sa magkaibigang parusa para sa mga talunan, 200 push-ups dahil sa kanyang hindi maipantay na kasanayan. Ngunit mas lamang sa lahat sila ni Maverick. Sumiklab ang matinding laban ng tete-a-tete sa pagitan ni Maverick at Rooster matapos silang talunin. Tinapos ni Rooster ang kanyang set ng push-ups habang kinokomplito niya ang isa pang kasamahan na piloto. Lumapit si Phoenix sa kanya at tinanong tungkol sa kanilang ugnayan ni Maverick. Sa simula ay nag-atubiling sumagot. Ipinaalam ni Rooster na si Maverick, nang walang malinaw na dahilan sa kanya, ay inalis ang kanyang aplikasyon mula sa mga kandidato sa Navy noong mga unang araw niya, na nagdulot ng pagkakaantala sa kanyang karera ng 4 na taon. Bumalik si Maverick sa bar upang bayaran ang kanyang utang kay Penny mula sa nakaraang gabi nang ma-decline ang kanyang card. Doon, nakilala niya ang anak ni Penny, si Amelia, mula sa ibang ama. Mayroon si Amelia na pagsusulit kinabukasan, kaya ay hindi siya makakasama ng kanyang ina sa kanilang plano na paglalayag. Nang may kabaitang loob, nag-alok si Maverick na samahan si Penny sa halip. Nagkaroon sila ng magandang panahon kasama ang isa't isa sa karagatan. Pagkatapos ng mga iyon, si Maverick ay naghatid kay Penny pauwi kinabukasan. Sa kanyang mga estudyante, ipinaliwanag ni Maverick ang mga detalye ng kanilang misyon. Ang lugar ng kanilang misyon ay mayroong radar na matatagpuan sa itaas ng isang canyon. Kinakailangan nilang daanan ang kanyang canyon habang nagliliparan sa isang maximum na taas na 100 paa lamang. Ito ay isang hamon, hindi lamang pisikal kundi pati na rin sa kanilang kaisipan. Ang pagsasagawa ng mahihirap na mga kwento sa mataas na bilis ay maaaring magdulot ng pagkompresyon sa mga baga at pagbawas ng daloy ng dugo sa utak. Dahil sa mataas na mga puwersa na kanilang mararamdaman, sa aktwal na misyon, magkakaroon sila ng mas mababa sa 3 minuto para tumawid sa canyon, maabot ang kanilang target, at bumalik sa base. Ngunit si Rooster ay nakarating sa target ngunit 1 minuto ng huli. Naniniwala si Maverick na ang dagdag na minuto na ito ay magbibigay ng sapat na oras sa mas mataas na kalidad ng mga eroplano ng kalaban na madetect at patayin siya. Tinututulan ito ni Rooster, inaangkin na hindi ito tungkol sa eroplano kundi sa galing ng piloto. Nakabaligtaran ng tiyak na panganib na magbanggaan sa gilid ng burol at mamatay kapag sinubukan ang mapusyaw na bilis na hinihingi ni Maverick para makarating sa target, kanyang itinatanggi na mas mainam ang makalahok sa isang labanang aereo dogfight laban sa kalabang mga jet. Si Hangman, isang iba't ibang apprentice na alam ang trahedya sa pagkamatay ng ama ni Rooster, ay inuuyam si Rooster ukol dito. Ipinangungunahan ng pang-aasar na ito ang isang matinding reaksyon mula kay Rooster. Ngunit agad na pumakialam si Maverick at pinatid ang sitwasyon, pinaalis ang lahat sa silid. Kinabukasan, bumisita si Maverick sa kanyang malapit na kaibigan at komandante ng US Pacific Fleet na si Iceman. Sa kanyang pagdating, nakilala niya ang asawa ni Iceman na nagpabatid sa kanya na hindi maganda ang kalagayan ng kalusugan ni Iceman. Pagkatapos, bumisita si Maverick kay Iceman sa kanyang silid.
Dahil sa kanyang kalagayan, nahihirapan si Iceman magsalita. Mahirap para kay Iceman ang makapagsalita dahil sa kanyang kalagayan. Kaya naman ang kanilang komunikasyon ay ginagawa sa pamamagitan ng mga mensahe na isinusulat sa isang monitor. Nag-uusap sila tungkol sa trabaho, at ibinabahagi ni Maverick ang kanyang mga agam-agam tungkol sa pagkayamot ni Rooster sa kanya at sa pagiging handa ng kanilang koponan para sa misyon. Nanawagan si Maverick kay Iceman na samahan siya sa misyon sa halip na ang mga estudyante, ngunit pinayuhan siya ni Iceman na bigyan ng mga ito ng sapat na pagsasanay. Tinututulan ni Maverick ito, sinasabi na siya ay isang piloto ng eroplano, hindi isang guro. Nag-aalala siya na kung ipadadala nila si Rooster sa ekspedisyon, ito ay maaaring humantong sa kamatayan nito, ngunit ang pagtanggi na ipadala siya ay masama rin para sa kanilang relasyon dahil hindi makakalimutan ni Rooster ang ginawa. Nararamdaman niyang may pananagutan siya. Kay Rooster, lalo na't namatay ang tunay na ama ni Rooster sa mga bisig ni Maverick. Sa kabila ng kanyang mga pakiusap, sinasabi ni Iceman kay Maverick na oras na para kanya-kanya sila ng takot. Kinabukasan, dinala ni Maverick ang buong grupo sa beach para sa ilang sports activities. Sumama rin si Penny nang dumating ang gabi. Inihatid ni Maverick si Penny pauwi nang siya ay pumasok sa kanyang bahay. Iniwan ni Penny ang pinto na bukas bilang paanyaya, tinanggap ang kanyang gesto. Pumasok si Maverick at nagkaroon sila ng maselang sandali. Natuklasan natin ang dahilan kung bakit ni-withdraw ni Maverick ang aplikasyon ni Rooster sa ganitong punto. Hiniling ni inay ng tandang at balo ni Ganso kay Maverick na hindi niya papayagang lumipad si Rooster bago ito pumanaw. Kinatatakutan niya na baka mahulog sa trahedya ang kanyang anak tulad ng nangyari sa kanyang ama. Sa oras na iyon, habang magkasama si Maverick at si Penny at may magandang sandali silang pinagsaluhan. Narinig nilang lahat ang boses ni Amelia. Nagsisikap sina Maverick at Penny at sinubukan ni Maverick na madali ang makatakas sa pamamagitan ng bintana. Ayaw niyang magbigay ng masamang halimbawa sa anak ni Penny. Ngunit nang bumaba siya, nakita siya ni Amelia at payo lamang niyang ito ay huwag na niyang saktan ang damdamin ng kanyang ina muli. Ang sumunod na araw ay may nakababahalang balita. Inihayag ni Warlock na ang planta ng uranium ay mag-a-advance sa kanilang timeline. Ibig sabihin, ang misyon ng koponan ay ngayon 1 linggo bago ang orihinal na plano. Maliban na lang kung kumilos sila bago mailagay ang uranium. Anumang atake ay maaaring magdulot ng mapanganib na radioactive spill sa lugar. Tinisimulan ni Maverick ang pangalawang yugto ng kanilang misyon. Ipinapaliwanag niya na ang unang bahagi ay kinabibilangan ng pag-navigate sa mapanganib na terenyong kanyang kinabibilangan. Sa ikalawang bahagi, ang trabaho ng isang koponan ay maglagay ng laser target na ginagamit ng isa pang koponan upang gabayan ang kanilang atake sa ventilation hatch. Kapag nabuksan na ang hatch, maaari nang mag-drop ng bomba ang ikalawang pares ng fighter jet sa loob nito at sirain ang planta habang ginagawa ang bahagi ng misyon na ito. Ang jet ni Phoenix ay tinamaan ng isang ibon at nawala ng kontrol. Nakakayang mag-eject ang mga piloto sa tamang oras, ngunit bumagsak ang kanilang jet. Isang malupit na pangyayari ang naganap. Si Admiral Tom Iceman Kazansky, ang commander ng US Pacific Fleet at matalik na kaibigan ni Maverick, ay pumanaw. Ipinapakita ang kanyang marangal na seremonya ng paglilibing na kasama ang isang lalaking punong-puno ng lungkot na si Maverick. Binigyan pa ng mas malupit na pagsubok si Maverick. Tinabihan siya ni Cyclone na siya ay ititigil sa paglipad. Hindi niya nagawa na kumbansihin ang team na ang misyon ay maipapagpatuloy at nagdulot ng malalaking pagkawala sa proseso. Team Maverick, na lubos na nababahala, ay lumapit kay Penny para sa suporta. Binigyan siya ni Penny ng mga salitang nagbibigay lakas, na nagpapaalala sa kanya na huwag kailanman mawalan ng pag-asa, tulad noong sa training site. Kinuha na ng Cyclone ang kontrol at ipinatupad ang mga malalaking pagbabago. Kinuha ni Maverick ang isang jet at lumipad sa loob ng lugar ng misyon kahit hindi ito pinapayagan. Ginawa ni Maverick ang halos imposibleng pag-atake habang pinapanood siya ng lahat sa control room. Inihanda niya ang kanyang pagtakbo upang matapos ito sa loob lamang ng 2 minuto at 15 segundo. Labis na namangha ang lahat sa napakagaling na performance ni Maverick. Bagamat hindi sumusuporta sa hindi lehitimong paglipad ni Maverick, hinarap siya ni Cyclone matapos siyang mapahanga at mapahalagahan ang kanyang espesyal na kakayahan. Pinangalanan niya si Maverick bilang kapitan ng pangkat dahil pinahahalagahan niya kung gaano ito kasaysayan. Kawakas, nakuha na ni Maverick ang kanyang minimithi. Siya ay isusugod sa misyon. Ngayon ay kailangan ng pumili si Maverick ng mga kasamahan para sa kanilang misyon. Sa lahat ng nakatutok sa kanya, pinili niya ang kanyang grupo. Kawakas, siya ay pumili kay Rooster bilang kanyang wingman na nagulat ang lahat. Sa kabuuan, 4 na eroplano ang napili para sa misyon.
Bawat eroplano ay mamumuno ng isang koponan ng dalawa. Si Rooster at si Maverick ay magmamaneho ng kani-kanilang eroplano. Kawakas, dumating na ang araw ng misyon. Si Maverick ang nangunguna, piloto ng unang jet kasama si Phoenix at Bob sa isa pang jet. Si Rooster naman ang nangunguna sa pangalawang pares, kabilang dito ang Payback at Fanboy. Ang apat na jet ay nagtakip mula sa isang aircraft carrier habang papalapit sila sa target na cruise missiles mula sa kanilang mothership. Pinupunit nito ang hangin at sinisira ang kalapit na kalaban na airbase. Ito ay naglalayong magpabagal sa anumang mga kontraheng hakbang na maaaring isagawa ang kalaban-laban sa kanila. Nakarating ang mga jet sa kanilang pupuntahan at nagsimulang mag-navigate sa mazeland na lugar. Lumilipad sila ng mababa at mabilis, nasasanay ang kanilang pagsasanay habang kanilang tinatahak ang kanilang daan sa mga mapangahas na kanyan. Ang unang koponan ay nagpapatupad ng kanilang misyon ng walang kapintasan. Matagumpay nilang sinira ang mga daanan ng hangin ng planta, panarara ito at handa na para sa pangalawang bahagi ng kanilang misyon. Ang pangalawang koponan ay pumapasok at naglalagay ng kanilang bomba na may malakas na bisa, na pumapasok ng malalim sa loob ng planta. Ang planta ay napinsala. Tinubukan ng mga koponan na makatakas mula sa makipot na kanyan, ngunit natagpuan nila ang kanilang mga sarili sa ilalim ng malakas na pagsalakay ng mga missile. Naglalakbay sila sa himpapawid, umiiwas sa pagsalakay, at ginagamit ang kanilang mga depensa para makipaglaban. Gayunpaman, nauubusan ng mga depensa si Rooster at si Maverick, sa isang sandali ng pagsasakripisyo sa sarili, ay ginamit ang sariling eroplano bilang proteksyon. Ang kanyang jet ay tinamaan at sumabog, at si Maverick ay nangaragta na bumababa sa lupa gamit ang kanyang parachute, na iniisip na patay na si Maverick. Ang natirang bahagi ng koponan ay inutos na bumalik sa aircraft carrier. Gayunpaman, isang helicopter ang nakakita kay Maverick sa lupa at pinag-initan ito. Si Maverick ay napadpad sa isang sulok. Pumasok si Rooster, sinira ang helicopter, at nagligtas sa sitwasyon. Subalit hindi nagtagumpay ang kabayanihan ni Rooster nang tamaan ang kanyang jet ng isang missile, na pinalupot sa kanya na mag-eject. Si Maverick at si Rooster, parehong hindi maaring lumipad, ay nag-isip ng isang mapangahas na plano sa gitna ng kaguluhan. Nagnakaw sila ng lumang jet mula sa nasirang airbase at bumalik patungo sa kaligtasan. Ngunit dalawang kagamitang higit sa teknolohiya ng kalaban ang sumalubong sa kanila. Tauna, iniisip ng mga kalabang jet na isa ito sa kanilang sarili. Kaya't hindi sila agad nakipaglaban, ginamit ang sorpresa bilang kanilang pakinabang. Nakakayang ipabagsak ni na Maverick at Rooster ang parehong mga eroplanong kalaban gamit ang kanilang kasanayan at intense na mga maniobra, justo ng kanilang akalain na ligtas na sila. Nagpakita ngayon ng isang ikatlong eroplanong kalaban, handang ihagis na sila. Gayunpaman, sa huling sandali, biglang sumulpot si Hangman at binaril ito, tiyaking ligtas ang kanilang pagbabalik sa barko. Sumigla ang mga sigaw sa kanyang paglanding sa barko deck habang nagyayakapan sina Maverick at Rooster bilang mga bayani. Sa pagtatapos ng pelikula, makikita natin ang muli ng umusbong na pag-ibig sa pagitan nina Penny at Maverick. Sila ay nagtungo sa kalangitan gamit ang isang recreational aircraft at dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panonood.